Oh, yan naman talaga ang gusto nilang mangyari, yung pinantatakot nila na pag kami nagpuntang maniningil, mapapahiya sa mga kapitbahay. Okay. Kung ikaw talaga magsisisigaw ka doon, ay mapapahiya talaga kayo sa kapitbahay nyo. Okay, that's harassment. May nagtanong sa akin, "Good morning, Boss Ray. Isa po ako sa mga sumusubaybay sa mga videos nyo sa lahat ng mga social media accounts nyo. Ask ko lang po kung totoo po ba itong pinagsasabi sa akin ng Ola na nahiraman ko po. Ito po yung message nila sa akin. Magandang araw. Magandang araw. Ito na ang huli naming pakiusap sa iyo na ikaw ay makipag-coordinate sa number na ito upang ma-close na ang iyong account. Lahat ng pabor ay ibinigay na namin. Wala ka ng late fees na babayaran basta isettle mo lang ang principal amount ngayong araw. Kung ikaw ay magmamatigas pa rin, wala na kaming magagawa kundi bitawan ng iyong account at ipasa sa legal team. Ang aming legal team ay may kakayanang mag-file ng reklamo sa inyong barangay at mapipilitan kayong magbayad. Kung hindi pa rin, maaaring kumpiskahin ang inyong mga gamit upang maging kabayaran sa utang mo. Hahayaan mo bang masaksihan ng mga kapitbahay mo ang mga ito? Makipag-usap ka at bayaran mo ang utang mo. Salamat. Maraming salamat po sa tugon, Boss Ray, at God bless po." Alright, maraming salamat po, no, sa panibagong katanungan na pinadala niyo po sa akin, no. Pero bago natin siya sagutin, iimbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan niyo po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Bago natin siya sagutin, no, ibayo ulit pag-iingat kasi talagang tuloy-tuloy ho ang ulan, no. Ako, basang-basa, no. At kung hindi naman ho kailangan talagang lumabas, wag na ho kayong lumabas, no. At ingatan niyo ho ang inyong sarili, no. Tapos kung baha, wag niyong lulusungin, baka mamaya madali kayo ng leptospirosis kasi mahirap na sakit 'yon, no. Basta ho mag-ingat po kayo, no. At hangga't maaari ho, wag na kayong lumabas. Lalong-lalo na ho doon sa mga nagmo-motor, no. Kagaya ko ho, ako nagmo-motor ho kasi ako. So medyo madulas ho ang kalsada, no, pati ho doon sa may mga sasakyan. Ano po? Okay, sagutin ho natin itong katanungan na ito, no. Pero bago pala ulit natin sagutin, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, no, sa lahat po ng aking mga social media account, no. Naman po, nakakataba naman ng puso, no, ang inyong pagsubaybay. Sana po may natututunan po tayo, no, para ho kahit papaano merong may saysay ho yung pagsasalita ko. Ano po yung paggagawa na po natin ng videos. Okay, sagutin ho natin, no. Ang sabi ho sa inyo, o pinadalang mensahe sa inyo nitong Ola ninyo, huling pakiusap na raw ho sa inyo. Okay. Huling pakikipag-coordinate na, no. Makipag-coordinate pala kayo doon sa number na pinagpadala nila na mensahe na ito, no. Para daw ma-close na yung account ninyo, no. Tapos lahat daw ng pabor ibinigay na ho sa inyo, wala na raw late fee, no, principal na raw yung babayaran. Okay. Kung ito ho yung sinasabi nila na wala ng late fee, no, at principal na lang, tawagan niyo po sila. Okay. Makipag-usap kayo, sabi nga nila, makipag-coordinate kayo, no. Ang tapos manghingi ho kayo sa kanila ng katunayan na yun na lang talaga ang babayaran niyo. Kasi ho, ang mahirap po kasi dyan, pag binayaran niyo yung principal, baka mamaya singilin pa rin kayo. Okay. Paano niyo huhihingin? So, makipag-coordinate nga kayo sa kanila. So, sabi niyo, sabi kasi nila, tawagan. So, tawagan niyo. Okay. Pagka tinawagan ninyo at nakipag-usap po ng maayos sa inyo, sige, dire-diretso lang. Ngayon, sabihin niyo sa kanila, wala ho namang kamong problema, babayaran ko. Okay, kaya lang ho, kanyo, manghihingi lang kamo ko ng proof na ito na lang ang babayaran ko. No? Kumbaga, isang kasulatan lang na ito na lang talaga ang babayaran ko, kamo, at i-close nyo na. No? Kung maaari ka nyo, i-email dun sa email address ninyo
using po yung ano nila, tawag dito, yung kanilang email address. Okay? Dapat ho yung kanilang ano ha, yung may domain, gamit ho yung domain nila. Okay, for example po, yung pangalan ng OLA is ABC Online Lending. Dapat to, ano yun? Nandun sa ano niya, nasa email address niya yun, ano na yun, pangalan na yun. No, for example, customer service at, di ba? Tapos yung domain name, ABC Online Lending, at ganun ho, dapat yan ha. Para ho sigurado kayo na sa kanila ho galing yung yung email na yon. Okay? Kasi kalimitan ho itong mga abusadong online lending apps na to, ordinaryong email address ho ang gamit. No? Sila lang ho ang gumagawa niyan. No, dapat ho official email address no ang gagamitin ho nila, no? Yung dapat may domain. Yung gamit ho yung domain nila. Kasi para ho sigurado kayo na galing sa kanila, no? Kahit saan ho kayo makarating, may proof kayo na yun lang yung dapat yung bayaran. Di ba? Kasi ang hirap ho niyan, no? Babayaran nyo nga. Tapos kukulitin pa rin kayo. Di ba? O hindi sana, bayaran nyo na lang kung kailan nyo kung kailan kayo makaipon. Di ba? Pero kung ganyan ho na ginagawa sa inyo, pare, nagme-message sa inyo na ewan ko kung tama ho ba itong kasi ang sabi nila, huli na raw na pakiusap yun sa inyo. Okay? Tapos makipag-coordinate nga doon. Parang lagi pa silang, parang sila pa yung talagang gumagawa ng paraan para masingil kayo. Alam mo, totoo, no? Hindi ko maintindihan kung bakit paawa effect na yung ginagawa nila. Okay? Pero kung ganun ho sinasabi nila, di makipag-coordinate ho kayo, no? Tawagan nyo. Pagka ho nakipag-usap na maayos, dire-diretso. Pero pagka ho kayo sinalbahe ulit, babaan nyo na ng telepono. Diba? Kasi, para sa akin ho, no? Hindi tama yung sinasabi nila. Diba? Ang purpose lang siguro nila ron, tawagan nyo sila at iharas na naman kayo. Excuse me po. Pagka ganun nangyari, ibabaan nyo na ng telepono. Pero pagka ho nakipag-usap ng maayos, yun nga, sabihin nyo na, wala akong problema. Tatanggapin ko ho yung babayaran ko ho yan, pero panghipahingi ho muna kamo ng email. No, i-email nyo po siya na ito na lang ang babayaran ko at wala na. Wala nang iba kanyo. No, pero kailangan yung email address na gagamitin is yung domain name nila ang gagamitin. Okay? Parang lang yan customer service at abconlinelending.com.ph o .com lang. Okay? Yun ho yung domain name nila. Yung ABC Online Lending. Okay? Dapat ganun. Hindi yung ordinaryong email address. Kasi hindi ho nyo alam. Kasi pwede nilang itatwa yun hindi naman namin email address yan. O di ba? So, ganun ho ang gawin ninyo. Okay? Tapos, ang sabi ho nila, kung magmamatigas daw ho kayo, no, wala na raw silang magagawa kung hindi ipasa sa legal team nila yung inyong account. Okay? Tapos, ang sabi pa, yung legal team daw nila ay may kakayahan mag-file ng reklamo sa inyong barangay. Okay, dun muna tayo. Hindi ho legal team yun kung ipipilit nila na gumawa ng reklamo sa barangay. Kasi maliwanag ho dun sa inilabas ho na circular ng memorandum circular ng Supreme Court na pagka yan juridical entity or organisasyon, hindi na dapat hindi na dapat dumadaan pa sa barangay. Pwede na silang dumiretso sa sa small claims court. Oh, di ba? So walang alam sa batas 'yun. Pagka ginawa nila 'yun. Di ba? Maliwanag ho 'yan. Oh, hindi na ho tatanggapin sila sa barangay kasi ang sa barangay ho, kung dalawang pang-individual ho kasi yan, pang tao. Hindi ho pang juridical entity. Pag sinabi niyo kasing juridical entity, organisasyon 'yan.
Okay, yung paghahabla o pagkakaroon ng ng usapan sa barangay kasi, yan pang tao ho. Dapat yan pa is sa isang lang ho, sa isang municipality o sa isang city lang. Okay? Oh, yun ho yung condition nun para sila makapag file ng reklamo sa barangay. Okay? Maliwanag ho yan. So, hindi ho tama yung sinasabi nila rito, di ba? Okay, ngayon, may sinabi pa ho sila na na kung raw ho, tawag dito, kung hindi kayo talaga makakabayad pa, o mangkukumpiskahin na raw ho yung gamit upang maging kabayaran dun sa utang ninyo. Okay. Ito pa, hahayaan daw po ba ninyo na masaksihan ng kapitbahay nyo ito? O, yan naman talaga ang gusto nilang mangyari, yung pinantatakot nila na pag kami nagpuntang maniningil, mapapahiya sa mga kapitbahay. Okay. Kung ikaw talaga magsisisigaw ka doon, ay mapapahiya talaga kayo sa kapitbahay nyo. Okay, that's harassment. Diba ba? So, pwede nyo silang sampahan ng reklamo. Okay, actually, pwede kayong magpabarangay, padampot nyo sila sa pulis Diba? Kasi scandalous yun Hindi ho ganun tamang paniningil. Okay, tapos yung sinasabi nila na kukuha ng gamit, wala ho silang karapatan, o wala ho sino, kahit sino ho, no? Wala hong karapatan na kumuha o mag-garnish ng inyong gamit, no? Kung wala hong utos ang kortes, ang korte. Okay? Kung wala ho yang writ of execution, hindi kayo po pwedeng kuhanan ng gamit o kung ano mang asset. Okay? Dapat ho yan, nakapagsampa muna ng kaso, nanalo sila, tapos may writ of execution yan. Okay? At magpapatupad po ng writ of execution yan is yung kanilang sheriff. Okay? Sheriff po ang magpapatupad yan. Hindi ho yung legal team nila. Okay? So maliwanag ho, wala kang alam sa batas. No, puro ganyan lang, no, magme-mensahe. Kumbaga, kumbaga, isang way to para kayo i-deceive Okay? Hindi naman siya actually, para sa akin, hindi ko siya tinitake as pananakot Dinideceive kayo nitong mga to kasi itong mga to, laging palalabas, kumbaga sila ng mga salitang mga medyo sa tingin nila, maloloko nila yung mga kliyente nila. Kagaya legal team. O, kasi pag may salitang legal, medyo ang tingin ng tao may kapangyarihan Di ba? Hindi naman nila alam na hindi po pwedeng gawin ng legal team yun. Yung magpabarangay at saka yung kumuha ng gamit. Hindi yung magagawa ng legal team yun. No? Kaya nga legal team, dapat yung sumusunod sa batas yan Oh. Paano pagsunod sa batas, yung pupunta ka ng barangay, hindi ka na nga tinatanggap sa barangay. Tapos kukuha ka ng gamit. Paano naging legal yung kukuha ka ng gamit? Wala ka writ of execution. Kasi wala ka pa sinasampang kaso. Hindi ka pa nananalo sa sa korte. Di ba? So mali na kagad. May kapag sinabi nyo legal team o kung ano man nakasunod nun, dapat yung sumusunod. Di ba? May sinusunod ho yun. Hindi yun po pwede na sinabi mo legal tapos susuwahin niya. Hindi ho legal yun. Illegal yun. Di po ba? Ganun lang ho kasimple yun Okay? Ngayon ako lagi kong sinasabi, pag may nagpadala ho sa inyo ng mga ganitong mensahe, i-research nyo po. Okay? O kagaya ho niya, pinadala nyo, buti na lang nataon ho, hindi pa ako nakakapagsagot ng mga ganito. Meron ho siguro pero hindi yung ganitong ganito. Okay? So, ito is para maulit ko na lang na wag ko kayo maniniwala sa mga ganung klase na mga pang-i-intimidate. Pang-i-intimidate ho kasi ito no? Kasi nga alam nila na kalimitan ho ng mga kliyente ng mga abusadong online lending apps mga walang alam sa batas. Hindi po nila alam na kayo ho nag-aaral, kayo ho kumbaga gumagawa na ng paraan para masolusyonan or inaarmasan nyo na yung sarili ninyo, no? Magagawa nyo yan sa pagre-research, no? Sa panonood po ng mga ganitong klase ng content o iba pang mga content na
na nakakasakop po sa pagpapautang, sa paniningil, no, sa mga batas, no. Importante ho kasi kahit papaano is may armas kayo. Ibig sabihin na may armas kayo, may alam kayo kahit papaano. Hindi nyo naman ho kailangan kabisaduhin eh. Ako hindi ko kabisado yung mga lahat ng batas na yan, hindi ho. No, may idea ako kada ano, no, tsaka nagre-research ho ako. Importante ho kasi yun eh. Hindi po pwede ho na papasukin ho natin ng isang bagay nang wala tayong kaalam-alam. No, kaya nga ho ako lagi kong sinasabi, bago kayo manghiram, no, magsaliksik ho muna kayo. Magbasa kayo ng mga reviews nila, no? Magbasahin niyo yung terms and condition nila, no? Hindi ho kasi po pwede na nagdaan sa feeds nyo, yan hihiraman nyo na. Hindi ho, kasi responsibilidad po yan. No, ang responsibilidad po dapat yan tinutupad. Okay? Sige, nandun na ho tayo. Itong mga abusadong online lending apps na to, talagang hindi nasunod sa batas. Marami ho talagang ano yan. Marami talagang hindi sinunod yan. Pero gayon pa man, no, meron ho tayong nahiram eh. Nagamit ho natin yung pera. Okay? So, obligasyon natin yung bayaran. Okay? Ngayon, kung ano, kagaya yan, dinideceive kayo, inaano kayo, hinaharas kayo, no, tinatakot kayo, no, at nagkaroon na kayo ng anxiety tsaka depression, well, mag-complain po kayo. No, ito po, yan po, ay pa-flash po natin sa inyong screen. Yan po yung mga sangay ng gobyerno na po pwede kayo mag-file ng complaint through email. Okay, ngayon, pagka po na-send nyo na through email at pinatawag kayo, puntahan nyo para matuluyan. Hindi po pwede na puro email lang tayo kasi kailangan yan. Wari, ini-request tayo ng mayroong preliminary investigation. Sabi nga ni Kajani, dapat puntahan natin. Hindi po pwede na puro simula lang. Ano po? Tapos, so, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, kung kagaya niya, sinasabi na makipag-coordinate kayo. Pero pagka binarag kagad kayo, pagkaya sinalbahe kagad kayo, babaan nyo na lang ng telepono. No, hindi ho worth yung yung mapakinggan nyo yung yung panghaharas niya, pagiging yung hindi tamang paniningil. No? Kasi sila na ho nag-initiate eh. O sabi nila, makipag-coordinate, sige, tawagan nyo. Pero pag hinaras kayo, babaan yung telepono. No? Tapos pagka kinausap kayo na maayos, ulitin ko ho, manghingi kayo ng email na proof na yun na lang ho ang babayaran po ninyo. Okay? Kailangan ho yung domain name nila nandun sa email address. No? Dapat ho official yung email address na gagamitin sa inyo, hindi lang ho yung ordinaryong email address. Para ho at least alam ninyo na sa kanila galing yung mensahe. O, tapos bayaran po ninyo. No, makipag-usap po kayo sa kanila. Kung willing naman talaga silang gano'n na lang ang bayaran nyo, makipag-ugnayan ho kayo at makipag-usap. Wala naman hong masama doon eh. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.